Sebastian hand over to Secretary de Lima the money he brought. Mr. Capones, did you execute any gumawa ka ba ng sinumpang salaysay bago ka pumunta sa hearing na ito ng committee? Opo, Your Honor. Pinakikita ko sa iyo ang sinumpang salaysay na ito na may petsa October 6, 2016. Maaari mo bang tingnan at basahin ang salaysay na yan at sabihin sa kagalang-galang na lupo na ito kung yan na nga ang salaysay na sinasabi mo? Opo, ito nga po. May you request, Mr. Chair, that the sinumpang salaysay be marked as Exhibit W. The signature of the witness resource person in the first page be marked as Exhibit W-3. The signature on the second page be marked as Exhibit W-4. The signature of the witness on the third page be marked as Exhibit W-2-A. And the signature of the administrating officer on the fourth page be marked as Exhibit W-2-B. The witness is now ready, Mr. Chair. By the way, sorry, Mr. Chair, ikaw ba, Ginoong Capones, ay pinilit, kinakot, pinangakuha ng kung ano man, kapalit para mag-testify sa hearing na ito? Hindi po. Ikaw ba ay voluntaryo at buong puso mong gagawin ang pag-testify, ang pagtistigo mo sa lupo na ito? Opo. The witness now ready, Mr. Chair. Thank you, Mr. Secretary. Mr. Capones, will you pakibasa mo nga yung salaysay mo into the records para sa kalinawan ng mga miyembro at ng mga nanonood dito sa hearing na ito. Ako po si Joel Capones, Duro N2U1P-1163, Pilipino, 42, taong gulang, isang inmate sa New Bilibid Prison, Muntinlupa City. Malapos na makapanumpa ng naaayon sa batas, ay kusang loob na nagsasaad ng mga sumusunod. Ako po ang commander ng grupong Sige-Sige Sputnik, ang pinakamalaking pangkat ng mga bilanggo sa loob ng maximum security compound, New Bilibid Prison, na may membrong umaabot sa bilang na 2,500. Noong Disyembre ng 2013, ipinatawag ako ni JB Sebastian, ang commander ng grupong Sige-Sige Commando at chairman ng League of Commanders. Si JB ay kilala sa loob ng Bilibid na may mga mabibigat na protektor. Alam din ng lahat na napakalakas niya kay DOJ Secretary Leila de Lima. Sinabi niya sa akin na baka kailangan namin na magbenta ng droga sa loob at labas ng Bilibid dahil nangangailangan ng tulong si Secretary de Lima para sa pondo sa eleksyon sa 2016. Sinabi ko sa kanya na timbrihan na lang niya ako kung matutuloy. Noong Enero 2014, ipinatawag ulit ako ni JB kasama ng mga mayor ng Sige-Sige Sputnik. Sinabi sa akin ni JB na kailangan na magbenta ng droga para matustusan ang kampanya ni Secretary de Lima sa 2016. Dahil tatakbo itong senador, inuutos din niya na alalayan ko ang mga mayor at tiyakin na mababayaran siya ng kumpleto. Ipinaliwanag niya sa akin na kung matatalo man si Secretary de Lima sa pagkasenador, siguradong magiging DILG Secretary naman ito dahil si Mar Rojas ang magiging Pangulo. Ipinaliwanag niya rin sa amin na ang mga tutulong sa paglikom ng pondo para kay Secretary de Lima ay sagot niya at mapoproteksyonan at walang anumang magiging problema
o panganib. Samantalang ang sinumang babangga o sasalungat ay may paglalagyan. Ganun pa man, wala naman talaga kaming ibang mapagpipilian dahil kaya ni JB na magpapatay at magpalipat sa malalayong piitan. Mula noon, dinadalhan o pinadadalhan na ako ni JB ng shabu para ibenta. At ito naman ay pinaghati-hatian sa aming grupo para ibenta sa loob ng Bilibid. Ang mga transaksyon sa labas ay ginagawa sa pamamagitan lamang ng cellphone. Halos kasabay nito, kami ay pinayagan ng mga bagong pribileyo. Nagkaroon sa maximum security. Ako ay nagkaroon ng aircon, refrigerator sa aking kubol. Pinayagan din ako na gumamit ng motorsiklo sa loob ng security compound. Naging mas maluwag din ang pamunuan ng MVP sa kanilang pagpapatupad ng mga patakaran sa amin. Noong buwan ng Pebrero 2014, ipinakilala sa akin ni JB Sebastian sa kanyang kubol na tinatawag na bahay na bato ang isang Jad de Vera na pamangkin raw ni Secretary de Lima na magiging kolektor ng bintahan sa loob ng pera kay Secretary de Lima. Sinabi ni Jad sa akin na Miyerkules at Sabado siya mangongolekta para sa mga transaksyon sa loob ng Bilibid. Araw-araw ay naniningil ako sa mga mayor at iniipong ko ang mga bayad at ito ay ibinibigay ko kay JB sa mga transaksyon sa labas. Naman ang pera ay kinokolekta ko sa mga katransaksyon namin sa labas na dumadalaw sa kanya. Ay binibilang ni JB ang pera sa kanyang counting machine sa lamesa. Ano ba ito? Sa kanyang kubol. May mga pagkakataon kapag nagdadala ako ng pera kay JB, tinatawagan niya si Jad para sabihin na nandoon na ang pera. Sa dalawang pagkakataon, ang pera na dinadala ko kay JB ay binibigay niya kay Jad de Vera mismo sa harapan ko. Isang pagkakataon kung saan tinawagan ako ni JB at sinabi na sa akin na pumunta ako sa kubol niya at dalhin ko ang pera dahil patutunayan niya na ang koleksyon ay para kay Secretary de Lima. Pumunta ako at maya-maya ay dumating nga Secretary de Lima at nakita ko na inabot sa kanya ni JB ang pera na dinala ko. Pagkatapos nito ay nag-usap na sila ng pribado. Dali na. Ay, hindi, nawilo ako eh. Tapos ka na ba? Hindi pa po. Noong buwan ng Oktubre 2014, nalaman ko na ako ay nakalista sa mga qualified sa parol. Dahil dito ako ay nagpaalam kay JB na titigil na sa anumang illegal na gawain. At gusto kong makalaya at makapiling na sa wakas ang pamilya ko. Ang buong akala ko ay maluwag na tinanggap iyon ni JB. Ngunit ang mga araw na ang lumipas ay napansin ko na di maayos ang pakikitungo sa akin ni JB. Laking gulat ko panang magkaroon ng raid sa MVP noong ika-15 ng Disyembre 2014 at kasama ako sa inilipat sa NBI na inihanay
sa mga tinatawag na high-profile inmates. Kapansin-pansin na hindi isinama si JB sa grupong ito. Pansamantala ay ito muna ang aking isasalaysay, ngunit ako ay handang tumistigo at patunayan ang mga bagay na nakasaad dito. Sabihin ko kayo sa kapatid ko kasi The witness is finished, Mr. Chair. Thank you for that. So this is our last witness for the day. No? So may we now request that all the witnesses be ushered into the room so that we can begin with our interpellation. Let me just inform the body that there are 41 members who would like to interpellate, starting from Majority Floor Leader Rudy Fariñas, then Representative Harry Roque, Congressman Tolentino, Minority Leader Suarez, and then Congressman Vice Chairman Doyle Yachon, and then Congressman Sabelliano, Congressman Lacson, Congressman Salo, Congressman T, Congressman Defensor, Congressman Vice Chair Owa Minal, sino to? Congressman Canava, sorry. Congressman Unabia, then Belaro, Roman, Nograles, Noel, Romero, Tugna, Rocamora, Veloso, Ferrer, Sarmiento, De Vera, Acop, Tevez, Garbin, Castro, Barbers, Gonzaga, Garcia, Biason, Fortun, Marcoleta, Alejano, Paduano, Maceda, Yu, Crisologo, Uybareta, and Sandoval. Point of inquiry, Mr. Chairman. What is the point of inquiry? I was here at 8:40, Mr. Chairman. Nagpalista kami kanina and tanong ko lang yung rules ng committee kung pwede ba magpalista kahapon or warm bodies ba dapat magpalista during the day of the committee meeting or hearing, Mr. Chairman? The reality is kahapon nung nagmi-meeting po kami ng committee, doon po sa aking opisina marami na po nagpalista. Kanya pasensya po. We just wanted to accommodate everyone but they had asked that they be listed. Anyway, lahat naman magkakaroon ng pagkakataon to interpolate. Mr. Chairman, Mr. Chairman, Mr. Chairman. Congressman Maceda. Yes, kasi doon sa nagpalista ako kanina umaga, number 14 din ako eh. Eh parang napunta na ako sa number 30 plus o 20 plus. 30? Maceda. Eh, hindi po namin alam, Mr. Chairman, na pwede palang magpa-lista the night before or the day before. Pasensya na po. In fact, na ini-interview po ako doon sa DCMM nung mangyari po yan. Kanya nai-announce ko na rin po sa DCMM na meron na po nagpapalista as early as last night. Mr. But what is the customary... Mr. Chairman, is it a policy from now on for Wala the next po. hearings? Hindi naman po. Pero just to let you know that the committee is trying to be liberal about the whole thing. So ngayon po ay siguro since we started this anyway this will be our last two hearings so we are open and we would like to exercise liberality. Anyway, Mr. Chairman, ang sa amin Mr. po, Chairman, ang sa amin po ay hindi pa ho ako tapos. Pasensya po. Mr. Chairman, Sandali lang po, nagsasalita pa po ang chairman. Ang sinasabi ko po ay sa dami po ng gusto magpalista, we want to accommodate everyone. So now we're exercising liberal construction of our rules just to accommodate everyone. Mr. Chair,
Mr. Chair, I was first, Mr. Chair. Sino po yun? Si Congressman Crisologo po, Mr. Congressman Chairman. Crisologo po. If that is the case that you will allow the listings of those who will interpret, then I ask now formally that I will be the first on Monday. Because we should not allow that, Mr. Chairman. Your request is granted. Thank you, Mr. Chairman, but I still do not believe that that is right. May I also... Can we move on? Andiyan na ho ba yung mga witnesses? I hope we will not belabor on this particular issue kasi po ang mas importante naman po yung mga tanong nyo, no? And if you really are interested in getting to the bottom of all of these things, then kami po, naghihiring kami hanggang alas 9, alas 10 ng gabi. So, please bear with us. Mr. Chairman, gusto lang namin maliwanagan kung ano na ba talaga because kung Ipaliwanag ko na po. We are for exercising liberality. Yeah, but still, Mr. Chairman, ang sa amin, hindi kasi kami nisabihan na pwede palang ganon. Sayang lang na gumising kami ng maaga, pumunta kami dito na maaga para mauna kami. Pwede ba magpalista kami sa lahat ng susunod na committee hearing nyo na kami mauna? No, Pwede really, po, Mr. pwede Chair. po. Inopen na po natin. Yeah, but I don't think it will be fair for all the members of this Congress, Mr. Relative po, Chairman. ang what is fair is relative. So pwede po ba? Can we now proceed with the main matter that we need to resolve rather than belabor on mga administrative matters? Ito. Patista na kayo kung gusto niyo. Tinitingnan ko lang yan. Sinong Sanchez? Sinong Darang? Sa ngayon ay natapos na nga ang pagbibigay ng pahayag ng 6 na witness na present ngayon dito sa pagpapatuloy ng pagdinig patungkol pa rin sa pagiging talamak ng kalakaran ng droga sa New Bilibid Prisons. Sa ngayon ay nirequest na ni Congressman Ray Umali, ang chair ng House Committee on Justice, ang presensya nitong 6 na testigo para sa interpolation na isasagawa maya-maya lamang. At kanina rin ay binanggit ni Congressman Umali ang pagkakasunod-sunod ng mga mambabatas na mag-interpolate. Nag-wave na rin po si Majority Leader. So we now move to next. Ready na ba kayong lahat? Are all of the witnesses and or resource persons ready for the interpellation? So, Congressman Harry Roque. Thank you, Mr. Chairman. Para hindi po masayang oras, dediretso na po ako. Ang aking mga katanungan po ay para kay Jonel Sanchez, Engelberto Durano, at kay Police Director Franklin Jesus B. Bucayo. Unahin ko po si Jonel. Now, Mr. Jonel Sanchez, alam nyo, palaging sinasabi ni Senator Laila de Lima, ang mga testigo raw dito ay nagsasabi lamang ng mga kasinungalingan. So tatanungin ko po kayo para malaman ko kung gaya ng sinasabi ni Senator de Lima, ikay nagsisinungaling. Ang unang tanong ko po, may ID ka ba na ikay taga PSG? Ngayon sir, wala akong dala pero EAP ID may nakalagay PSG. Oo. Now, pangalawa, meron ka bang kasulatan na nagpapatunay na ikaw nga, gaya ng sinabi mo, ay naging close-in PSG ni dating Secretary de Lima? Opo. Ano po yan? Ano yung kasulatan na yan? Detail order po sir, galing PSG. May kopya ka ba niyan? Wala pa akong dala ngayon sir. Pwede bang isumitin mo sa committee ito yung ID mo as PSG at saka yung designation mo as close-in ni dating Secretary Laila de Lima? Opo sir.
Now, sinabi mo na, alam mo, ito, magagalit sa'yo si Senator Laila de Lima. Dahil sabi mo, mukhang may relasyon si Ronnie Dayan at si Senator de Lima. Tama ba ito? Totoo po yun. Dito sa iyong affidavit, ang sabi mo, kaya mo naisip na marelasyon siya kay Ronnie Dayan ay umuwi sila sa isang bahay. Hindi ba natural lang sa mga close-in security na tumira doon sa bahay ng kanilang ginagwardyahan? Sa amin kasi sir, kami umuwi pagkatapos sekretary sa kanyang bahay. Pero si Ronnie, naiiwan na po doon sa bahay ni sekretary. Now, ilan ba kayong PSG at bakit may PSG ang secretary? Di ba ang PSG, Presidential Security Group? Bakit nagbabantay din kayo sa isang cabinet secretary? Sir, ano na po ng presidente yon? Ilang kayong PSG na na-assign kay dating Secretary de Lima? 6 po, sir. 6. Okay. Now, sa 6 na yan, si Dayan lang ang tanging natutulog sa bahay ni Laila de Lima. Correct, sir. Alam mo ba kung saan kwarto sila natutulog? Natutulog si Ronnie Dayan doon sa bahay ni Secretary de Lima. Sir, yung bahay ni Secretary de Lima sa Parañaque, sir, 4 na kwarto yun, sir. So, sa isang kwarto si Ronnie Dayan natutulog, sa kabila namang kwarto rin si Secretary. So, hiwalay na kwarto naman sila Correct, sir. doon sa bahay. Yes, sir. Pero sinabi mo na kapag kayo'y nag-out of town, iisang kwarto lang sila natutulog. Yes, sir. O isang mga out of town trip yan na nakita mo iisang kwarto lang sila natulog. Maraming province, sir. Sa Gaya ng ano at kailan Iloilo, yan? sir. Hindi ko na maano, sir, yung town, Bigyan sir. mo kami ng ilan kasi tinitignan ko nga kung nagsisinungaling ka eh. Iloilo, sir. Davao, Oo. Cagayan de Oro. At saka sa, ano, sir, sa Cebu. O yung sa Iloilo, sabi mo isang kwarto sila. Saan ba sila natulog? Doon sa Iloilo, sa iyong pagkakaalala. Sa hotel, sir, kami, sir, natutulog, sir. Hindi mo naalala kung Yes, anong sir. hotel yun sa Iloilo? Oo, sir. O saan pang ibang lugar yan? Sa Cebu, sir. Sa Cebu. Hindi Yes, mo sir. rin naalala ang pangalan ng hotel. Yes, sir. Bakit mo sinabing natulog sila sa isang kwarto? Nakita mo ba physically na isang kwarto lang sila natulog? Yes, sir. Kasi pag natutulog kami, sir, sama-sama kami ng mga kasama naming security. Tapos siya, sir, doon sa kay secretary. Ilang kwarto ba kayo pag kayo nag-out of town? 2 kwarto, sir. So lahat kayo, isa, at ang sinasabi mo, si Ronnie Dayang ay doon Yes, na sa kwarto ni Secretary Laila de Lima. Yes, sir. Now, Mr. Speaker, Mr. Chair, may I know from the Secretary of Justice, because we have heard the name of Dayan, but we have not really asked the witnesses to identify who this Dayan is. Do you have in your possession right now a picture of this Dayan? Dayan. We have pictures, but we have not brought it here with us. Siguro later on, kapag merong larawan na dadalhin ang Department of Justice, sabihin mo sa amin kung sinasabi mong kung yung larawan na dala nila ay ito ngang si Ronnie Dayang. Now, ang sabi mo, hanggang tahasan na ipinagmayabang ni Ronnie Dayang ang relasyon niya ni SOJ de Lima. Anong naalala mong sinabi niya na sa iyong isip, ito'y pagmamayabang ni Ronnie na meron siyang relasyon kay dating Secretary de Lima? Yung ano, sir, wala nang makakakuha sa kanya. Malaki na yung puhunan ko. Yung puhunan daw ni secretary sa kanya. Malaki ang puhunan niya. Yes, sir. Yun lang naalala mong sinabi niya na pagyayabang? Yes, sir. Ano ba pagkakaintindi mo dun sa puhunan na yon? Marami na sigurong binigay si secretary sa kanya, sir. Now, itong si Warren Cristobal, ano uli ang kanyang katungkulan? MMDA rider, sir. MMDA rider. Pero sa yung salaysay, sabi mo, naging close-in na rin siya ni Secretary de Lima. Yes, sir. Pero itong Warren Cristobal na ito, hindi naman siya miyembro ng PSG. Hindi, sir. MMDA, sir. Pero naka-attach siya, sir, sa PSG. As a riders, MMDA. MMDA na naka-attach sa PSG. Correct, sir. So sa pagkakaalam mo,
yung naging close-in din siya ni Secretary Laila de Lima, meron din yang detail order sa pagkakaalam mo. Meron din yun, sir. Now, sabi mo, pinagseselusan ni Ronnie Dayan si Warren Cristobal. Bakit mo naman nasabi na pinagselosan ni Ronnie itong si Warren Cristobal? Excuse me. Bago ka sumagot, no? Your Honor, your time is up. But since Representatives Tolentino and Minority Leader Danny Suarez waived their time to you, you have an additional 6 minutes, and after that, you will have Representative Doy Gachon. Thank you. Okay. So ano nga ba yung tanong ko sa iyo? Bakit mo nagsabi na pinagselosan ni Ronnie itong si Warren Cristobal? Sir, kinausap kami ni Secretary, kaming buong team ng security, na nagagalit daw si Ronnie kay Warren dahil nagsiselos nga sa sir. Si Ronnie Dayan kay Warren. Gustong paalisin ni Ronnie Dayan si Warren. Ngayon, kinausap kami ni Secretary, sir. Kailangan ko bang paalisin itong si Warren? Actually, sir, dalawa yun sila, sir. Sergeant Palcasantos at saka si Warren Cristobal. Yun nasa gitna. Okay. Sino naman si Warren? Okay. Pagkatapos niya, ang sabi mo ay mukhang close. Kapansin-pasin din ang closeness ni Warren Cristobal. Bakit mo naman nasabi na kapansin-pasin ang closeness nila ni Warren Cristobal at ni dating Secretary de Lima? Kasi sir, paborito na siyang gawing aid at saka close-in. Pero ang tanong ko, gaya ng binanggit mo kanina, kapag ba kayo nag-out of town, kapareho silang kwarto na natutulog ni Warren Cristobal. Sa aking duty, sir, hindi ko pa na-experience, sir. Now, sinabi mo rin dito na may baril na mamahalin na binigay si Secretary Laila de Lima kay Warren Cristobal. Totoo yan, sir. Now, I'd like to ask this of the PNP. Do we have records na itong baril, whether or not there is a gun registered to Secretary de Lima, and whether or not this has been transferred to one Warren Cristobal? Mr. Chair, Your Honor, we have to check that with the FEO. Can you and please we'll provide you feedback? Can you please provide us with a permit registered in the name of Secretary Laila de Lima, and if it was transferred to one Warren Cristobal? Yes, Your Honor. Due to lack of time, let me go to Witness Durano. Witness Durano, Yes po, Your Honor. nako, nakakatakot po ang testimonya nyo, no? Na unang-una po, itong sinasabi nyong Jaguar, ano uli ang pangalan nitong si Jaguar? Siya po si Jeffrey Diaz. At ang sinasabi nyo, siya ay isang naging drug lord din, no? Opo. Ganong kalaking drug lord dito? Sa buong Central Visayas po, siya po ang nangunguna. Now, meron din kayo sinabi na Kerwin Espinosa. Ang tanong ko, ito ba yung Kerwin Espinosa na naging mayor sa Leyte na ibinulgar na isang drug lord din ng Leyte? Ito ba yon? Correction po, Your Honor. Yung anak po, yung anak. Yung anak. So, ito yung anak. So, ito yung napabalita na kailan lamang nahuli, at ito yung napabalita na rinireklamo ng ama niya na binabantaan daw ang buhay niya nung anak niyang drug lord na Kerwin. Yes po, Your Honor. Yan At po. kinukumpirma mo ba yung testimonya na itong Jaguar at Kerwin Espinosa ay nagkaroon ng mga transaksyon dito kay Ronnie Dayan? Opo. Si Kerwin po, hindi kasali. Between Jaguar lang at saka Ronnie. Jaguar and Kerwin. Now, ganong katagal itong relasyon nila kung naaalala nyo? Hanggang sa namatay si Jaguar, tuloy yung relasyon nila. So, ilang buwan yan? Tagal po. Since nung lumaya siya, nung mga bandang, mula nung tumawag siya, yun, walang putol ng ugnayan nila. Napakalaki ng sinabi ninyong transaksyon nitong si Ronnie at si Jaguar. 27,300,000 pesos. Tama ba po itong halagang to? Opo. Paano nyo naman alam na ganitong kalaki itong halagang to? Dahil mukhang eksaktong-eksakto. May konting butil pa. Dahil po sa lahat ng mga deposit slip na ipapadala ni Jaguar doon kay Ronnie, binibigay po sa akin.
So nasa iyo ngayon itong mga deposit slips na ito? Opo. Nung itong mga deposit slip na sa akin. Kaya lang nung nagkaroon ng mga searching doon, nakuha yan, nawala. Pero nailista ko po yan. Nailista mo? Opo. So ito yung mga numbers, kaya alam mo number, nilista mo? Opo. Okay. Now, may I know from the DOJ if they have already records of these bank transactions mentioned by the witness Durano? We will ask the AMLAC, Your Honor. Okay. Now, doon sa paragraph 17 mo, naiintriga ako, no? Sabi mo, kumuha ka ng 1.5 million, ibinalot, at dinala doon sa lugar ng mga komando. Tama, no? Yes po. Now, saang lugar sa Muntinlupa itong lugar ng komando, in particular ka nagpunta? Sa bandang po, yung Presidio side. Presidio side? Sa lugar mismo ng komando. May basketball court. Okay. Pero yung pinagpuntahan mo, nadala mo yung pera, ito ba'y doon mismo sa kubol ni JB o hindi? Hindi po. Doon po sa BTB3. Yung channel na ginawang opisina ni JB. Doon po. Okay. Kaya hindi ko maintindihan. Excuse me, may we recognize the arrival of Congressman Jericho Nograles? Thank you. So, proceed, please. Now, doon mo nakita si dating Secretary Laila de Lima. Doon po. At doon mo binigay kay Secretary Laila de Lima yung kahon na merong 1.5 million. Opo, Your Honor, opo. Anong sabi niya sa inyo pagkatapos mong binigay yung kahon na yon? Wala po siyang sinabi. Tinanggap lang niya agad. Nung pagkakataon na binigay mo yung pera, sino pa yung mga tao na naroroon? Nandun si GB, Hanstan, at saka yung mga serving ni GB nandun. Si Ronnie Dayan, nandun ba siya nung pagkakataon na yon? Wala po, hindi siya kasama. Ibig mong sabihin, nasa loob ng komando si dating Secretary Laila de Lima, wala man lang siyang security? Mayroon po, mayroon siya mga security. O, sino yung mga security? Kilala mo ba? Hindi ko po matandaan. Ilang mga security yan? Siguro mga 3 lang yung nakita ko doon. So may kasama siyang 3 security. Mayroon po. Ngayon, hindi ko lang maintindihan ano itong sinasabi mo na matapos iyon ay umalis ako, tapos habang papalayo, nakita ko na lumalakad siya na parang model papunta sa gitna ng poste na bakal, sabay hawak sa poste at kanyang scarf at nagsalita, okay ka ba JB? Hindi ko maintindihan ito. Pwede ka ba tumayo at ipakita mo sa amin kung ano yung sinasabi mong forma ni ni dating Secretary Laila de Lima? Opo, Your Honor. Sige, pakita mo sa amin kasi hindi ko ma-visualize. Ganito po yung lakad niya, parang kumikinding siya. Gumaganon siya. Tapos sabay hawak ito. Yung poste malapit na sa kanya, hinawakan niya. Okay ba, GB? Para siyang model. Kaya nabigla ko noon, sabi ko, uy, parang DI si Secretary. Ano ba yung TI na yan? Hindi ko naman maintindihan TI na yan eh. Yung DI po, dance instructor. Yung TI po sa Cebu, pag may ganyan kasi ng matatanda na sumasali sa ganyan, tapos matanda. Ang tawag po namin, tiguang igat. Sorry, hindi ako marunong magbisaya. Ano ba ibig sabihin nun? Sa Tagalog po, malanding matanda. Now, pupunta na po ako dito kay General Bukayo. General Bukayo, unang-una dininay niyo po na pinuntahan niyo si General Magalong para sabihin na wag nang ituloy itong pinaplanong raid ng CIEG. Dinideny niyo po yan? Hindi po. Pumunta po ako. Bakit pa sabi mo rito na I would like to dispel the insinuation I prevented as testified po. I have no power to authority. So pumunta ka. Pumunta po. Inaamin mo na sinabi mo wag na ituloy. Hindi po. Ang pagkakasabi ko po sa kanya ay nilinaw ko po. No? I went to the General Magalong to clear up things regarding yung operation because I have to tell him the terrain inside the Bucor. Doon po sa loob ng Bucor, pareho po nung nabanggit ko kanina, na sa maximum security compound, meron po tayong 14,000 inmate doon at that time, yung panahon ko. Wala po tayong oras. Alam niyo naman, inoorasan ako. Yes, sir. Isang tanong, isang Yes, tagot sir. lang po.
Nagsasabi ba kayo na nagsinungaling si General Magalong nung sinabi niya na pinatigil ninyo yung raid ng CIDG sa Muntinlupa? Oo lang po, hindi. Nagsisinungaling ba ho si General Magalong? Hindi po. So, gusto ko lang po talagang sinabi mo itigil. Hindi ko po sinabing itigil. Pero i-consider po, pag-aralan po mabuti dahil mas magkakaroon po ng bloody confrontation nito kung hindi mapag-aaralang mabuti dahil po sa nature ng sitwasyon sa loob. Dahil yung ating mga inmate doon, ang kukuning inmate ay hindi naman pong ordinary. They are embedded in the 14,000 inmate inside and they are not restrained. So hindi nyo siya pinigil, pero hindi nyo rin sinabi na may sarili kayong plano kasamang NBI na gumawa nung kaparehong raid na pinagpaplanuhan ni General Magalong. Opo. Bakit hindi nyo sinabi? Gaya po na nasabi ko rin po dyan sa aking affidavit, nabanggit ko po yan nung isa sa mga meeting namin, tinanong ko po sa secretary kung sasabihan, I will inform, ako po nagtanong sa presence po ng NBI, PAOK, tsaka sa DOJ, kung sasabihan ko yung CIDG. And sabi niya, no need. Pero nung nagpunta kayo para kausapin si General Magalong, alam nyo na magre-raid kayo, na hiwalay sa raid ni General Magalong. Opo. Kasi po, pumuputok na ho yung mga aktibidades sa loob ng NBP. At that time, marami na rin pong nagpaplano. Hindi lang po kasi si IDG, ISAP nagpaplano. So teka muna, ang sinasabi nyo, hindi nyo siya pinigilan mag-raid, pero alam mo, may sarili na kayong raid. Opo, Yun ba ang gusto mong nagpaplano na sabihin? rin po kami at that time. So in other words, you were withholding information from Magalong. Opo. Hindi naman po sa... Maraming salamat na po. Opo. Kasi kulang nga po yung oras ko, Yes. pero papaalalahanan ko po kayo. Ibang krimen po ang pagsisinungaling sa Kongreso sa perjury. Opo. Ngayon, ang sunod ko pong tanong, ilang minuto pa po ako? 1 minute. Pagkatapos po, ito bang pag-isolate sa mga high-profile na mga detainees dyan sa Muntinlupa, kanino bang idea yon? Sa akin po. Hindi ho nanggaling kay General Magalong? Hindi po. Actually, sa isang meeting namin na na-invite ako, sinabi ko sa kanila, ang main concern ko dito ay yung paano e-extract itong mga inmate at saan dadalhin. Teka muna, yung konteksto po ng pagsabi nyo dyan, ito yung in connection with the raid na pinaplano nila General Magalong. Opo. So, sinasabi mo, nakipag-participate ka doon sa pagpaplano ng raid na pinaplano nila General Magalong. Opo. Pero at the same time, nagpa-participate ka dyan, not telling them, magre-raid kami ng sarili. At that time po, wala pa pong planong magre-raid. But nagpaplano na rin gumawa ng activities tungkol doon sa mga nangyayari sa loob. Ay, kailan ba ho nagsimula itong plano na mag-raid hiwalay kila General Magalong? Hindi ko po maalaman kung alin po nauna. But I think nauna sila. Yung akin pong Oplan Nomad ay na-approve po ng December 1. December 1 at kailan po yung raid? December 15 po. So, pero yung mga ina-attenda mong meeting with General Magalong na magkakaroon ng raid, kailan yon? I think nauna po yon. Talagang nauna yon. Opo. Now, so, ang sinasabi mo, alam mong may plano mag-raid sila General Magalong, alam mo rin na yung raid na yon, alam ni Secretary of Justice. Opo. Alam mo rin na involved hindi lang ang grupo ni General Magalong, pati ang PIDEA doon sa raid na yon. Opo. Now, ang tanong ko, bakit all of a sudden, sumama kayo, gumawa kayo ng sariling raid, at in-exclude nyo yung grupo ni General Magalong at PIDEA? Kasi ako, nagtataka lang ako dahil yung PIDEA, sila yung lead sa droga. Bakit? Bakit nyo in-exclude? Kaya nga po, sinabi ko kanina na nagkakaroon kami ng meeting, sinabihan ko sa secretary, Ma'am, will I going to inform the CIDG? Sabi niya, no need. So, yun po yung dahil sa aking kaisipan lang, nandoon na kasi ang member na kasi ang NBI doon. So, hindi na kailangan magkaroon pa ng isang investigating unit na isama. Pero bakit hindi nyo naman sinabi yan kay General Magalong? Alam ko, sinabi ni DOJ, no need. Pero di ba magkapatid naman kayo sa uniforme? At saka nagplano rin kayo magkasabay. So bakit naman parang
out of the blues, hindi na bali, pabayaan mo sila magplano at Your Honor, ako'y magagawa ng sarili kong kindly rate. wrap up. I respected the OJ. Mr. Chair, Your time is up already. Do we have the answer? Okay, I'm sorry. We've been trying to check the names as the time of Representative Roque expired. okay, that's okay. I will honor the listing, Your Honor, but may I ask for an answer to my last question, Your Honor? Okay, go ahead. Ang sagot ko po doon sa tanong nyo kung bakit hindi ko nasabihan si General Magalong, because as I respect doon sa sinabi na ng secretary, so hindi ko na ho nasabihan si General Magalong. Although that was in my mind, kaya ni-refresh ko si secretary tungkol doon, but that was the answer. So Thank you, Mr. Chairman. Okay, next is Representative Gatson, and next to him are Representatives Savillano and Lacson, who waived their time slots to Representative Gatson. Go ahead, Your Honor. Mr. Chair, thank you. I would like to address my line of questioning. Una muna kay Janelle. Janelle, are you around? Janelle, gusto ko lang linawin, ano? Sabi mo, gusto mong sabihin lahat yung gusto mong sabihin. Nagtataka lang ako dahil medyo limitado yung aligasyon mo dun sa sinumpang salaysay. Kung ako magtatanong, parang chismis ng love triangle lang itong laman nito. Pero may gusto kong tanungin sa'yo na mas detalyado na sinabi ni, kilala mo ba si Herbert Colanco? Hindi po, Honor. Hindi mo kilala si Herbert Hindi Colanco? po. Si Mr. Durano, yung katabi mo dyan. Ngayon ko lang po siya nakita. Ngayon mo lang nakita. Opo. Ngayon, siguro, unahin natin si inmate Durano. Ikaw ba ay nagpapatotoo? Sino ba si Durano? Ako po, Your Honor. Oo. Dito sinabi mo na nagkaroon kayo ng komunikasyon ni Jonel. Tama po ba? Correction po, Your Honor. Hindi po siya yung Jonel na tinutukoy ko. Hindi siya si Jonel na sinutukoy mo. Opo. Ito yung Pederio. Tama ba? Yes po. Okay. Ngayon, hindi mo, salamat Mr. Durano, pupunta tayo kay Jonel. Hindi mo kilala si Herbert Colanco? Hindi po. Ang sinasabi niya dito sa affidavit niya na ikaw ay kumausap sa kanya at hinihingan mo siya ng transaksyon na umaabot ng 50 kilos ng shabu linggo-linggo para sa pagpapalago ng kailangang pera ng Secretary de Lima. Wala po akong alam sa binibintang niya, sir. So, ibig sabihin, pinapabulaanan mo yung statement dito ni Herbert Colanco. Totoo po yun, sir. So, hindi totoo ito? Yes, sir. Okay. Papasok naman tayo doon. Paano mo, sabi kanina ni Congressman Roque, ikaw ay nakita mo yung relasyon ni Ronnie Dayan tsaka ni, halimbawa, sino ba nagdadrive ng sasakyan pag biyahe kayo, halimbawa, punta kayong Bicol? Si Mr. Ronnie Dayan, sir. Katabi niya si Secretary sa front set. Anong sasakyan ba ito? Yung Montero, sir. Ikaw, nasaan ka? Nasa backup kami, sir. O, nasa backup. Nasa backup ka. Hindi ka sa loob ng sasakyan nila. Hindi po, sir. Dalawa lang sila, sir. Kung wala ka sa backup nila, but sabi mo rito, tingnan natin, ha? Habang bumabiyahe kami papuntang probinsya, sila po ay nagsusubuan ng nilaging na saging na saba.
Kung ikaw ay nasa backup at wala ka sa loob ng sasakyan, paano mo nakita? Yung bang backup kapantay nung Montero pag nagbibiyahe papuntang probinsya? Sir, yung pag nag-stop over kami. Pa nag-stop over Yes, kayo? sir. Pag nakita ko silang dalawa, sir, sa harapan ng Montero. Nasaan ka? Nasa backup po, sir. Pero papunta ko dun sa sasakyan nila, sir. Tamang-tama na nagsusubuan sila, sir. Nagsusubuan? Yes, sir. Sino nagsusubo ng saging? Ang naalala ko, sir, si Mr. Ronnie Dayan. Kanino sinusubo? Yung Kay saging? secretary, sir. Nagsusubuan sila? Yes, sir. Hindi ito nilagang saging so talaga, nakita mo Yes, sir. Okay. Ngayon, may mga detalye ka pa. I just really want to test your credibility, Jonel, no? Kasi sabi mo, matagal kang security ni Secretary de Lima. Ngayon, sinasabi mo, bumibili pa ng Fundador at Marlboro para kay Ronnie Dayan. Tama ba yan? Totoo yan, sir. Totoo? Yes, sir. Okay, sige. Saan kayo nag-grocery? Sa Shopwise, sir, ng Paranaque. Nandun. Paano mo nalaman na para yun kay Ronnie? Kasi, sir, pag nag-grocery kami, sabi ni Secretary, yung para kay Ronnie, huwag kalimutan. Kanino sinabi? Sa amin, sir. Sa'yo? Hindi, sa amin mga So, security. ibig sabihin mo, ganun ka-open yung kanilang relasyon na sinasabi mo? Yes, sir. Okay. At pinapatunayan mo rin dito sa committee nito na nagkaroon talaga ng pagsiselos para kay Warren ba? Totoo yan, sir. Okay. Sunod kong itatanong dito kay Mr. Durano. Ito ba na transaksyon kamo ni Ronnie Dayan tsaka ni Jonel Piderio, no? Tama ba? Tama po. At umabot, sabi nga ni Congressman Roque, umabot ng 27 million? Yung 27 million po, between Ronnie Dayan at Jaguar. Kay Jaguar. Okay. Meron kang patunay doon? Yung nabasa ko po na account, yun po ang nailista ko po. At this juncture, Mr. Chair, I would like to request for a subpoena to be issued upon the bank manager of that. Would you know, alam mo ba ito, Mr. Durano, kung saan itong bangko na ito? Opo, BDO po, BDO. Anong branch? Hindi ko malang malaman kasi ang naguhulog na dyan si Jaguar na yung mga tao niya. I would like to request, Mr. Chair, for the record that request for subpoena be issued to Banco de Oro, specifically citing in the request that as regards the details of that bank account number being stated in this affidavit. Comsec, let the requested subpoena be issued. Maraming salamat, Mr. Durano. Likewise po. Punta tayo kay General Bukayo. Boss, ikaw, General Bukayo, ay sabi mo ay napapunta ng Bureau of Corrections, if I remember it right, based on your affidavit, sometime March of 2013. Tama po ba? Yes, Your Honor. Yeah. At naniniwala rin ho kayo na pagka gusto natin mangyari yung mga ayos, pwede natin na gawin agad. At kung ayaw natin, meron din kadahilanan. Tama po ba? Tama po, sir. Yeah. If you notice, and if we remember it right, just the assumption are about more or less about 2 months from the assumption of the new administration. And of course, with the headship of Secretary Aguirre in the DOJ, of course, under which is the jurisdiction over the Bureau of Corrections, he was able to implement through ISAF the clearing operations of the Bureau of Corrections para ma-dismantle itong mga kubol at saka yung mga pinagbabawal na mga gadgets sa loob. Tama po ba? Nalaman niyo po ba yan? Tama po, sir. Ngayon, kung kaya po palang gawin ng 2 buwan, kayo po ay nasa Bureau of Corrections from 2013 until February of 2015. Tama po ba? Apo. More or less about 23 months. More or less about 2 years. Tama po ba? Yes, sir. So why did it take so long? More or less about 2 years to be tacked from about March of 2013 until December of 2014. More or less about 2 years bago nyo in-implement yung raid, considering
the massive irregularities being committed in the Bureau of Corrections, considering that these are happening or these were happening under your nose, being the chief of the Bureau of Corrections? Can you explain bakit nagtagal ng 2 taon bago mo i-clear ang mga illegal activities na ginagawa ng inmates doon na ikaw ang Bureau of Corrections chief? Yes, sir. Your Honor. Bakit po nangyari yun? Bakit 2 taon? Bakit po tumagal? Opo. Eh dito po sa panahon ni Presidente Duterte at saka po ni Secretary Aguirre, 2 buwan lang, na-clear na lahat yan. Sina JB Sebastian, nag-exercise, nakita natin sa video, wala nang special treatment. Pero sa inyo, it took about more or less about 2 years and you did nothing being the chief of the Bureau of Corrections. Can you explain before this committee, Ms. General Bukayo? Yes, Your Honor. Hindi po totoong wala tayong ginawa. Bukod po dun sa raid ng 2014, may na-raid po ba na prior doon na nangyari? Opo. Yung pong raid ng 2014 is of very different magnitude or level doon sa ginagawa. Dahil meron pong regular na ginagawa na dyan. In fact, for 2013, meron pong nakalap na mga contraband dyan, na mga more than 3,000. Yung 2014 po, ang nakalap po natin mga contraband dyan ay mga 5,000. Ang isang diferensya po na sa sinasabi ninyo sa akin pong pag-iisip, iba po yung gobyerno eh. Ano yung iba ang gobyerno? This time, the emphasis and the support was overwhelming. Ibig sabihin noon yung panahon yon, walang suporta ang gobyerno nung panahon ninyo na kayo Bureau of Corrections Chief. Hindi po ganoon ang Di ho ba mandato natin na kahit wala tayong utos ng nakakataas sa atin, kung may mandato tayo based on our jurisdiction to clear up these matters on your own and your own initiative, you would do this even without the instruction coming from the upper ups? Tama po yun. Actually, ay bakit hindi po ito nangyari? Sabi ko nga po, iba po yung kuwan ngayon eh, yung emphasis at saka yung support na ibinibigay. Dahil sa panahon ko po, nung ako'y dumating, nakita ko po talagang nakita ko na lahat ito ay, gaya na binasa ko, ay nandyan na. Tinignan ko po inassess ko po yung Bucor, kung kaya niyang gawin yung trabaho niya, wala pong kapabilidad. Kaya po ang ginawa ko... Hinayaan nyo na lang maging gano'n ang itsura nung dinatnan ninyo? Hindi po. Kaya nga po, 1 month after I assume office, nagpa-member po ako ng NALEC. Dahil hindi po miyembro ang Bucor noon. Ano yung NALEC? National Law Enforcement Coordinating Council, Subcommittee on Organized Crime. Ibig sabihin po ba, this committee hearing is definitely being aimed in aid of legislation to craft up matters to reform the Bureau of Corrections. Apo. Sa sistema ninyo, ilan ho ba empleyado at security ng Bureau of Corrections? Mga 2,000 po. Sa 2,000 yun, hindi kayang patinuin yung maximum security? Hindi po. At sa totoo, ang gwardiya lang dyan at that time, mga 300 lang eh. Nagpapalitan pa yan ng mga 2 or 3 shift. Kaya effectively, mga 50 lang yung nandyan. Over a number of about 14,000. Ngayon po, dahil hindi kaya, alam nyo pong may nangyayari na mga drug trade sa loob ng panahon ninyo? Opo. Anong ginawa po ninyo? Marami po kaming kinonduct na mga individual searching operations at saka mga raid operations. That's why I said for 20... But despite of those things that you actually and you allege to have done in order to cure it, still, drug trade still persisted during that time. Opo, dahil po yan sa decades of problem na ho yan eh. Nandyan na, nakadikit na at systemic na ho yung problema. Ibig sabihin, pag systemic na, hayaan na lang natin ganun yon. Kanino po sinabi yung problema kung hindi nyo kaya sa level ninyo? Ako po ay sumulat din kay Secretary tungkol dito. Kaya nga po ako... Anong sabi niya? Doon po sa sulat po ninyo.
mag-conduct ng operations, more operations to stop it and to check on the In those 2 years po that you were with the Bureau of Corrections, Apa. how many raids and searches have you made during your tenure, which more or less, in your conscience, effectively, more or less, curtailed or prevented the drug trade in that Bureau of Corrections? How many? Hindi ko na po mabilang yan, but what I know is it's about 1,000, no? Several times. And yet, Several walang raids. nangyari? Ganun pa rin po? Hindi po. Marami pong nangyari. Kaya Ay nga bakit po dun sa aligasyon, halos 50 kilos ang binebenta sa loob ng Bureau of Corrections? Kaya nga po ako, sa sinasabi ko po sa inyo, Bucor itself cannot handle it. And that's why I requested outside law enforcement agency to assist me. Okay. Kaya nga po nandyan po yung Sige po. NBI, pumasok na, at ang PAOK. Okay na po. Pasok po tayo dun sa... Previously, I don't know if you were able to see it or watch it. During the previous hearing, General Magalong testified before this committee, stating that more or less, in their endless efforts, in fact, they actually form a team with the headship of Secretary De Lima. At one given time, whenever they were about to perform the raid, pumunta po kayo sa kanila. At inamin nyo po ngayon, tama po ba? Yes, Your Honor. Meron pong nasabi dun si General Magalong at gusto ko pong tanungin sa inyo kung nagsasabi ba ng totoo si General Magalong. Ang sabi nyo, huwag nyong ituloy yung raid kasi mamamatay ako. General Magalong, for the record, tama po ba? Nasabi nyo po yun during that time? Yes, Your Honor. Nasabi po na mamamatay. Ba't po kayo mamamatay? Opo. Your kung Honor, pagbibigyan po. your time has expired. Thank you, Mr. Chair. Would just like the good or the Bureau of Corrections Chief General Bukayo kindly answer the last question. Opo. Bakit po kayo... Kaya po ako pumunta kay General Magalong ay upang i-clear lang po yung kanyang gagawing operation dahil gusto niya na, sa tingin ko, gusto na niyang i-implement ito. So, ano po yung takot niyo sa inyong katawan at nasabi niyo po yun kay General Magalong? As in other operation po na ginagawa ng military, we have to know the terrain. Kung ano po yung pupuntahan natin. Kasi po, kanina pong sinasabi ko, yung pong maximum ay composed of 14,000 inmate na unrestrained. Naglalakad lang po sila dyan sa loob. Ibig sabihin nyo, with 13 gangs sa loob. At ang kukunin po nating tao ay hindi po ordinary. These are the leaders and influential sponsors. Naka-embed po yun yun sa po loob. yung kinakatakot ninyo. Ang resulta po kasi nito, kung hindi po mapaplano, magkakaroon po ng bloody confrontation. Bakit naman po kayo nagsulo at iniwan na po ang sina General Magalong nung implementation ng December ng 2014 ng raid? Kung talaga yun pala ay bloody confrontation, bakit hinayaan nyo lang yung sarili nyo without the coordination of General Magalong and his group? Unang-una, okay. That is actually in connection with the last question, Mr. Chair. Okay, please answer. opo, yung raid po na yon ay hindi lang ho NBI, Bucor, PAOK, kundi it composed of more than 400 personnel. Kumuha po kami ng SAP diyan at NCRPO na nag-participate. At gaya na rin po ng sinabi ko kanina doon sa unang tanong, I tried to communicate with the Secretary to inform the Secretary that, ma'am, i-informan ho ba natin ang CIDG? And she said, no need. And so I respected the decision of the Secretary. Mr. Chair, one last very important na tanong lang po. One last question. Nakalagay po sa maraming affidavit dito na tumatanggap daw po kayo ng 1.2 million a month
galing po sa mga inmates para protektahan ang kanilang drug trade sa loob? Hindi po totoo yan. Kilala niyo po ba si Colonel Eli? Opo. Noon daw po binibigay para sa inyo. Wala ho akong, hindi ko ho siya binigyan ng authority kung tumatanggap man siya, at wala ho akong tinanggap any single cent. Okay. At this juncture, ito na po yung huli. May we just request also that subpoena be issued to Colonel Eli so that he may be presented before this committee to testify relative to the allegation of the inmates. That would be all, Mr. Chair. Thank you. Okay, noted. At this juncture, may we acknowledge the attendance of Deputy Speaker Ferdinand Hernandez and the Honorable Representative Gustavo Tambunting. The next is Interjection, Mr. Chairman. Go ahead. Hindi nasagot ni General Bukay yung tanong kung bakit siya mamamatay. Hindi niya. Sinagot niya yung confrontation sasama ba kayo sa raid? Mamamatay kayo pag may confrontation doon? Parang hindi ka nasagot. Sa akin lang Can you raise that at your time, Your Honor? No problem, Mr. Chairman. Thank you. Next is Representative Ron Salo, and waiving their respective times in favor of Representative Salo are Representatives Arnel T. and Representative Arthur Defensor. Maraming salamat, Mr. Chair. Ang mga tanong ko ay nakatuon kina Jonel Sanchez, una, kay Nonilo Arile, at kay Engelberto Durano. Una muna kay Mr. Jonel Sanchez. Mukhang ikaw yung favorite ngayong hapon. Una, tanong ko lang muna paano ka na-detail kay Secretary de Lima. Ikaw ba nag-request? Hindi po sir, yung PSG ang nagpadala sa akin. Nung dumating ka doon, nadatnan mo na nandun na si Ronnie Dayan. Yes sir, sa kanya po kami nag-report sir. Ano ba exactly ang function ni Ronnie Dayan? Nung July 2010 sir, siya po yung kanang kamay ni Secretary. Kanang kamay ibig sabihin? Siya talaga yung pinagkakatiwalaan sir. Yun yung personal function niya. Pero yung official function niya, Driver sir at security sir. driver at security. At bali siya rin yung head ng security ninyo. Yes sir. Nabanggit mo kanina dito, pinapakita mo na nakakapunta ka sa bahay ni Secretary de Lima. Dahil bilang security, hinahatid niyo siya. Tama ba? Yes sir. So sigurado naman din nakakapasok ka sa bahay ni Secretary de Lima. Yes sir, nakakapasok sir. Maraming gusto magtanong dito kung may aso nga ba si Secretary de Lima. Meron sir, meron. Labrador Ano po sir. Anong klaseng aso? Labrador sir. Maliban sa Labrador, Wala na sir. Labrador lang. Yes sir. Gano'ng kalaki yung Labrador? Yung pang K9 sir na Labrador. Kulay? Black tsaka brown sir. Black at brown. So Yes, dalawa. Okay. May nabanggit ka dito sa paragraph 3. Napansin mo, sinasabi mo rito, yung pagiging sweetness nila Secretary de Lima at ni Ronnie Dayan. Pero isa lang yung binanggit mo dito, yung pagsusubuan ng saba, saging na saba. Sabi mo rin kanina, nakita mo ito. Paano mo nalaman na saging na saba yung sinusubo? Nakita ko mismo sir sa dalawang mata ko. Kasi bumili kami ng nilagang saging. Okay. So kayo ang bumili ng saging. Correct sir. Okay. Maliban dun sa, of course, mga indications, may during the time na hinahatid nyo si Secretary de Lima at si Ronnie Dayan, maalala mo ba kung anong tawagan nila? Ni Ronnie Dayan kay Secretary de Lima? Hindi ko lang sure sir kung love or babes. Sinong tumatawag ng love or babe? Si ma'am sir, tsaka si Mr. Ronnie Dayan. So pareho. Okay. Ano? Any other words of endearment na narinig ka during those times?
mga salitang ingat ka, love you, mayroon bang ganon? Sa cellphone, sir. Paano mo alam kung sa cellphone nababasa mo ba yon? Minsan, sir, kasi pag nagtitext sir si Ronnie Dayan sa cellphone ni ma'am, may naka-indicate sa harapan, sir. So, nababasa ko, sir, kasi hawak ko minsan yung cellphone ni Secretary. Oh, okay. So ikaw mismo ang nakakabasa ng mga text nila. Nabanggit mo rin dito na nagbigay ng personal na gamit, binibilhan ni Secretary de Lima si Ronnie Dayan ng barong, sapatos at mga personal na gamit niya. Ano yung mga personal na gamit na nakapaloob dito? Sir, yung katulad ng barong, sir, sapatos, tsaka Ang personal na gamit na tinutukoy mo dito, meron kung mayroon man. wala na, sir. Yun lang, sir, ang nabanggit ko, sir. Yes, sir. Okay. Pakibasa mo nga yung paragraph 4 mo. Ito. Lahat to, sir. Kung pa pwede. Sige, sir. Noong taong 2012, habang kami ay nasa Malacanang compound, ako po ay nagulat sa aking nakita. Habang kami po ay nakapark, ako tinawag ni Bantam, driver ni SOJ de Lima, habang hawak-hawak niya ang cellphone ni Ronnie Dayan na naiwan sa loob ng sasakyan. Nagulat po ako nang ipinakita ni Bantam sa akin ang video ni SOJ de Lima at Ronnie Dayan na may dalawang sex video. Ang isang video ay nagpuposing si SOJ malapit sa shower room, hubot-hubad. At ang isa namang video ay nagbi-BJ si SOJ de Lima kay Ronnie Dayan. Nailang po ako sa aking nakita at hindi ko na tinapos panoorin. Naging biruan na lang namin ang nasabing video. Paano mo nalaman na sila nga talaga yung nandun sa video? Nakaharap ba sila, nakatalikod? Yung isang video, sir, si Secretary nakita ko talaga. Habang Kita mo yung mukha niya? Yes, sir. Buong katawan niya, sir. Yung isang video, aling video doon? Yung pangalawang video, sir, yun na, sir, yung nagbi-BJ si ano, sir. Nakita yung mukha ni Secretary doon? Yes, sir. Dito naman sa sinabi mo kanina, susundan ko lang yung tanong nila kanina na sinasabi mo na Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.